Nais paharapin ng Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar. Sa gitna po yan ng investigasyon sa mga flood control project na ipinatupad noong siya pa ang kalihim. Saksi si Maki Pulido. Sa susunod na linggo, si dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar ang ipatatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Uusisain ng komisyon ang pagpapatupad ng mga infrastructure project noong panahong kalihim si Villar ng DPWH noong Administrasyong Duterte. Kahapon, sinabi ng DOJ na iniimbestigahan nila si Villar dahil sa mga kontrata sa Las Piñas na nakuha ng kanyang pinsan noong panahong kalihim si Villar sa DPWH. Ayon sa DOJ, prohibited interest umano ito sa panig ni Villar. Sa isang pahayag, iginiit ni Villar na wala siyang pag-aari o kinokontrol na kumpanyang lumalahok sa mga proyekto ng DPWH. Mula 2016 hanggang 2021, wala raw siyang kaanak na nakakuha ng kontrata. Marami raw siyang ginawang reforma sa DPWH, kabilang ang pag-digitize ng datos ng DPWH para sa transparency, pagpapatupad ng 24/7 complaints hotline at paggamit ng drone sa monitoring. Dagdag ni Villar, suportado niya ang investigasyon ng ICI. There was an effort to set a meeting, pero wala pa ako response. Kasi nga, I'd rather it be done officially, transparently, officially, across the board. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hihilingin din niya kay Senate President Tito Soto na payagan ang dating DPWH officials na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at Henry Alcantara na kunin ang kanilang mga cellphone at iba pang gadget. Gagamitin daw ang mga ito bilang ebidensya sa investigasyon sa flood control projects. Nakadetine ang tatlo sa Senado matapos ma-cite in contempt sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang Anti-Money Laundering Council naman, sisimulan ng makipag-ugnayan sa kanilang foreign counterparts. Hihilingin ang anumang impormasyon ukol sa financial at real estate assets na mga nadadawit sa anomalya sa flood control projects. Gustong malaman ng AMLC kung nagamit ba ang mga ninakaw na pera para ipambili ng mga ari-arian abroad o di kaya'y dineposito sa mga offshore account. Example, kung isang corrupt official ay merong foreign accounts or assets sa Europa, for example, o sa Asia, tatanungin po namin sa FIU sa isang bansa sa Asia, counterpart, FIU pwede niyo bang malaman kung ano mga financial transactions, kung ano mga assets, bank accounts ng taong ito. Kung may matumbok na mga ari-arian o bank deposit, maaaring i-request ng AMLC na i-freeze ang mga ito. Pag na-freeze na po yung asset, gagamitin po natin ang mekanismo ng mutual legal assistance wherein we will request or also our counterpart to file a civil forfeiture case dun sa bansang yon. Ang tawag po dyan, may asset recovery system. Sa Pilipinas, umabot na sa 1,563 bank accounts, 54 insurance policies, 154 na mga sasakyan, 30 properties at 12 e-wallets ang napafreeze ng AMLC. Sabi ng AMLC, sa susunod na batch ng freeze order, kasama na pati cryptocurrency na mga personalidad na dawit sa anomalya. Sa mga virtual asset exchanges dito sa Pilipinas, na subject ang virtual asset na yan o cryptocurrency ng freeze order ng Court of Appeals. Therefore, hindi pwedeng ibenta, hindi pwedeng i-transfer. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.